Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong isang napakalupet na entry-level smartphone ni Tecno, ang Tecno Camon 20 Pro. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification si Tecno Camon 20 Pro 4G. So, OS out of the box, saka Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 siya. Meron nga siyang 8GB of RAM and 256GB ang internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33W fast charging. At ang presyo niya dito sa Philippines is 8,999 pesos or almost 9,000 pesos. So, 8 games ang ating iti-test tulad na lang ng PUBG, Mobile Legends, Genshin, Call of Duty Mobile, Asphalt 9, NBA 2K20, LoL Wild Rift at Firelight 84. So, first na lalaroin natin is ML at itong ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate high, graphics high, naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na ang resources dito. Pagdating sa ML, super smooth po ang performance dyan ni Tecno Camon 20 Pro sa mataas sa setting. So, sad to say, hindi siya available sa Ultra Graphics. I think hindi pa naka-optimize ang ganun yung smartphone for Ultra Graphics, yung chipset ha. So far, so good naman. Smooth naman siya sa sinet nating settings mga ka-J-Vlog. Mababa rin yung ating ping. Siyempre, depende na rin yan of course sa inyong internet connection. And ayun. Okay naman, playable po ang ML. Maganda rin sinet sa mata sa settings. Very detailed po yung graphics niya. So, next naman is PUBG Mobile. Set natin yung settings niya. So, graphics, HD at ang frame rate natin nasa high. So, pagdating sa PUBG Mobile, ang ganda, very detailed yung graphics dito. Ayan, no? So, ang lupit, maganda yung gameplay niya. Wala tayong experience sa any frame drop. Very smooth din yung movement. Ayan, no? Panigurado, may enjoy nyo rin maglaro ng PUBG Mobile dito sa Tecno Camon 20 Pro. So, next naman is COD. So, set natin yung settings niya. So, graphics medium at frame rate natin nasa high. So, pagdating sa COD, super smooth din ang performance ni Tecno Camon 20 Pro dito. Solid pang gaming din itong smartphone na ito mga J-Vlog. Ayan, wala kayong may experience sa any problems habang naglalaro. Super smooth siya. Sobrang may enjoy nyo maglaro ng COD dito. Lalo na rin sa Battle Royale. Na-try ko na rin to sa Battle Royale.
playable na playable siya dito sa Tecno Camon 20 Pro. So next naman is Firelight 84. So graphics ultra at ang frame rate natin nasa extreme. So pagdating sa Firelight 84, napakaganda rin ng performance dyan ni Tecno Camon 20 Pro. So playable siya sa mataas sa settings mga ka-J-Vlog. Meron tayong mga few hiccups na na-experience or slight frame drops. Lalo na pag may kalaban and nung nagla-landing tayo kanina may mga frame drops tayo na-experience. Lalo na nung nagpa-process yung graphics na nung pa-landing na. Pero so far so good naman ang Firelight 84 dito sa mataas sa settings. Panigurado may enjoy nyo po and okay na okay siya iset sa high. May enjoy nyo dahil very detailed po yung kanyang graphic. So pagdating sa Asphalt 9, super playable din siya dito sa Tecno Camon 20 Pro. Okay na okay, meron mga few frame drops lalo na sa mga nagka-clash yung kotse. Pero so far, playable na playable po and maganda rin naman ang performance niya. So next naman is NBA 2K20. Set natin yung settings niya. So graphics high. Set natin sa high. So yan, naka-high settings tayo. So pagdating sa NBA 2K20, super smooth ang performance dyan ni Tecno Camon 20 Pro. Sa mataas sa settings, wala tayong experience sa any slow movement sa mga players, paniguradong may enjoy nyo po. So next naman is Genshin Impact. So syempre, matic set natin muna siya sa pinakamataas. So graphics highest, 60 FPS at ilaw lang natin yung motion blur. So ayan, tingnan natin. Okay, tama-tama may kalaban. Wow, in fairness, maganda nakakaya ng Tecno Camon 20 Pro ang Genshin Impact. So playable siya mga J-Vlog sa high settings na naka-on yung motion blur. So ito na lang set natin kasi matic kaya niya rin naman yan pag naka-off. Pero in fairness, okay yung performance niya. Legit na pang Genshin Impact din itong Tecno Camon 20 Pro. Grabe no, palupit na ng palupit talaga mga entry level, lalo na sa mga ganitong presyo. Solid na ang performance sila mga ka-J-Vlog. So pagdating sa Genshin, matic, tingnan nyo naman. Playable na playable po. Ayun, meron tayong mga frame drops na na-experience. Pero after nun, nagiging playable din naman siya. So far, nagiging warm pa lang naman yung smartphone. Hindi siya nag-overheat pa. Solid tong Tecno Camon 20 Pro mga J-Vlog. Legit na pang gaming to. So next naman is LOL Wild Rift. Set natin yung settings niya. Wow! So good news mga ka-J-Vlog. Available siya sa 120 FPS. Pero hindi available ang super high graphics and yung resolution natin nasa medium and effects medium. So i-try natin na sa 120.
So pagdating sa LOL Wild Rift, ayan, napakaganda ng performance dyan ni Tecnocam on 20 Pro. So nakakatuwa nga na na-achieve niya ang 120 FPS sa settings, no? So yung iba, nakalock pa rin sa 60 or 90 yung iba. Since 120Hz screen refresh rate to, support niya 120 FPS. So habang naglalakad naman, okay, nasa 120 siya, pero pag nagbabattle tayo, nagda-drop siya sa 114, 106, and 103. Pero maganda doon, matataas pa rin naman yung FPS na nasa 100 plus. 99 ang pinakamababa, 99 to 97, 99 mga yan ang mga nakikita kong mababa dito sa LOL Wild Rift. So yun, okay na okay mga ka-J-Vlog maglaro ng LOL dito dahil support niya 120 FPS. So mas smooth na po yung paglalaro nyo dito. Salamat din sa kanya mataas sa refresh rate. So yan mga ka-J-Vlog, yung ating game test sa Tecnocam on 20 Pro. So nakita nyo naman, 'di ba? Solid po itong smartphone na to sa gaming. So kahit na nagfo-focus ang Tecnocam on series sa camera performance, of course, hindi pa rin nila kinakalimutan ang performance niya sa gaming. So kung i-rate ko ang gaming performance ng Tecnocam on 20 Pro, 1 ang lowest ng high sa kanyang presyo. Ang score ko dito nasa perfect 10. Solid to pang gaming kung naghanap kayo ng isang smartphone na all-in-one. Maganda ang camera, maganda ang specs, good for gaming. Consider nyo na tong Tecnocam on 20 Pro. So yon, ang maganda rin kasi dito, naka-AMOLED display, malaki yung screen size, support ang 120 refresh rate. So malaking tulong yung 120 refresh rate mga ka-J-Vlog, lalo na yan sa mga games na support ang 120 FPS. For example, sa LOL Wild Rift kanina, support po ang 120 FPS. So okay na okay yan, all goods. And of course, yung AMOLED ay malaking tulong din yan sa pag-enhance ng graphics ng nilalaro nyo. Magandang interno rin dito, of course, yung 256GB na internal storage mga ka-J-Vlog. Napakadami nyo na po malalagay sa ganyang storage sa isang smartphone. So yun, best recommend. So yun, nire-recommend ko tong Tecnocam on 20 Pro kung naghanap kayo ng solid gaming smartphone sa entry-level segment. At kung interesado kayo sa Tecnocam on 20 Pro, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link na ito sa description.